layuan ang sa ating sumako. Niurakan, nilapastangan, Tayo'y inulog mo. namangha sa kagandahang binubuo ng mga pulo. Sa angkin na ningamang purotganisay na ginto. Maging sa mga wikang iba-iba at katugtubo. Taglay ng mamamayang matitikas at tribo-tribo. Hinati-hati, pinagwala-wala, grupo-grupo. Nagsipangalat, mga katutubong Pilipino. Itinabuyot ang kanyang tribo. Nalimot ang pagkalaing isang bubong Pilipino. Nilapastangan ng mga layuan, binihisan ng pagbabago. Reliyon at edukasyon, pilit sa ating pinasubo. Niyurahan ang kultura, binasag ang pagkatao. Nilihis ang landas ng laing Pilipino. Ibatan, Etnig, Ibanag, Ilocano, Tagalog, Bicolano, Waray at Cebuano. ilan sa mga katutubong wikang bumubuo sa Pilipino. Pinipinig, sinusupin, Pinapatay ng pagbabago. binabansot, nililimot, unti-unting naglalaho. Wikang magnanay na malapit na malago. Ikinikintal sa utak ng mga Pilipino. Wika ng bayan ko! Saan kayo magtatagpo? Linangin, payabungin, Pagyawanin ang wikang Pilipino. Ibatay sa mga wikang umiiral sa bayan ko. Mga wikang hangkin, mga wikang katutubo. tungo sa katanaguyod ng isang bansang Pilipino. Alamat ng langgam. Sa isang malayong bayan ay may isang mag-anak na sobrang sipag. Mula ama hanggang sa ina at mga anak ay makikita nagtatrabaho na sila pagsikat pa lang ng araw. Marami ang naiinggit sa samahan ng mag-anak dahil lahat ay nagtutulungan. Ang kasipagan ng lahat ng membro ang dahilan kung kaya naman kapansin-pansin ang tuwina ay masagana nilang ani. Sa kabila ng masaganang buhay ay hindi kinakitaan ng pagod ang mag-anak. Habang gumaganda ang kanilang kabuhayan ay lalo silang sumisipan. Sila ang gayain ninyo para kayo umunlad. Madalas ay payo na magtatanda sa iba. Nagkaroon ng pagutong sa nasabing bayan. Pininsala ng labis sa baha ang mga pananim. Karamihan sa mga taga-roon ay hindi nakapag-ipon na makakain dahil nakontento na lagi silang nakapagtatanim. Mabuti na lang at mabuti ang loob na masisipag na mag-anak. Hindahan nila sa mga kababayan ang makakain nila. Walang masama na maging handa tayo sa panahong hindi inaasahan. Anak ama ng pamilya. Maging-aral sana sa lahat ng pangyayari ito. Napakayabang mo naman. Wika ng isang lalaki na minasamaan na lagnig. Nakapagbigay ka lang ng konti ay ang dami mo ang sinabi. Wala naman akong intensyong masama. Ibig ko lang pare-pareho tayong maging handa sa panahon ng pagsubok. Ang sabihin mo ay mayabang ka dahil kailangan naming umasa sa iyo. Diin na ang lalaki. Natigil na lamang ang diskusyon ng namagitan ng isang matanda. Sinabi nito na mas kailangan nila ang magkasunod kaysa mag-away. Hindi nakala na lahat ng magbubunga iyon ng trahedya. Nainsulto ang lalaki na dahil makitid ang isip ay binalak pumanti. Isang gabi ay sinunog nito ang bahay ng pamilya na humantong sa kamatayan ng mag-anak. Nagluksa ang buong bayan. Nanghinayang sila sa pagkawala ng pamilyang nagbukas sa isip nila sa halagaan ng kasipagan. Ilang buwan na ang malibing ang mag-anak. Dalawang matanda ang dumalaw sa masunod na bahay. Agad ay napansin nila ang isang grupo na maliliit na insektong namahay sa isang bahagi ng bakuran. Nakalinya ang mga ito at bawat isa ay may dalang putil na inikot sa tirahan niya. Nagkatinginan ang dalawang matanda. Alam nila ang mga insektong iyon ay ang masisipag na mag-anak. Tinawag nila itong mga Langgam. Huwag
Huwag mo siyang agawin sa akin, pare. Sapagkat napamahal siya sa akin. Hindi ko yan magagawa kasi mahal ko rin siya. Laika! Asan na ba yung pagkain ko? Sandali lang po! Bilisan mo dyan! Nagugutom na ako! Nay, may ginawa pa po ako! Wala akong pakialam! Bigyan mo ako pagkain dito! Nay, ito na po! Anong klaseng pagkain ito? Saan ito napulot? Baka panis ito! Hindi po inay! Bago po iyan! Alam mo, ipapakasal kita kay Harvey! Wag, Nay! May mahal akong iba! Sa ayaw at sa gusto mo, ipapakasal ka! Halika nga dito! Sa bata! Nay, hindi na po! Pare, madadaanan ito na dahil sa magandang usapan. Kasi alam mo, mahal ko rin talaga siya. Inisip ko lang talaga siya araw at gabi. Siya lang talaga inisip ko palagi. Mahal, Ano? may gusto lamang akong ipaalam sa'yo. Ano yun? Ang katunayan niyan ay hindi kita mahal. Ha? Sapagkat- Bakit? Sapagkat gusto ko lamang mapalayo kayong dalawa. Kasi Hindi! yung mahal mo. Kasi ang katunayan niyan. Ang totoong mahal ko ay si Harvey. Hindi! Hindi! Ay, Diretso. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano yun? Ang totoo niyan, hindi ko mahal si Laika. Sino mahal mo? Sapagkat gusto ko lamang kayong mapalayo kasi ikaw ang mahal ko. Ikaw ang nagpapatibok ng puso ko. Ako po ang inyong punong lakandiwa, magpapakilala ng dalawang manunula. Isang nagsasabing, yaman ang masasagana, at isang nagsasabing, talino ang mas malaga. Ano nga ba ang totoo, mga binibinit, Ginoo? Anong mas malaga? Yaman ba o talino? Kanilang pagtatalunan ng paksang binanggit ko. Masigawang palakpakan sa kanila ay handog ko. Ako'y naniniwalang talino ang mas mahalaga, talino ang pamana, di mananakaw ng iba. Ang yaman ay makakamit, kumatalino ka talaga. Ngunit di mo makukuha ang talino kahit marami kang pera. Marami diyang naghihirap na mayaman dahil saan? Sa kawalan na karunungan, ginagawang lahat. Bawat maibigan, nilulustay ang pera sa walang kabuluhan. Tila yata, hindi mo maintindihan. Ang may pera ang siyang laging pinapanigan. Lahat ng sasabihin ay pinaniniwalaan. At pagdating sa kaibigan, hindi siya nawawalan. Pag marami kang pera o ikaw ay mayaman, marami rin sarap ang iyong matitikman. Mabibiling lahat, bawat magustuhan, bahay, kotse at iba pang karangyaan. Ang lahat ng iyong sinabi, puro material lamang. Ang kaibigang iyong binanggit, dahil sa iyo'y pera lang. Ang iyong ipinagmamalaki, puro karangyaan. Pinalinaw mo lang sa lahat na ang utak mo'y walang laman. Bakit ba ang tao nais maging matalino? Hindi ba dahil nais makahanap ng magandang trabaho? Nais makaahon sa buhay at yumaman, hindi ba totoo? Mas mahalaga ang yaman dahil ito ang nais ng mga tao. Muli pong nagbabalik inyong lakandiwa upang itigil sandali ang kanilang pagsasalita. Nais ko kayong tanungin, mga binibinit, Ginoo, saang panig na ba kayo? Sa yaman o talino? Sa kanila ay salita ay tunay ako yung namamangha. Ngunit ang pagdesisyon ay hindi ko pa magawa. Alam kong nais ninyo marinig silang dalawa. Kaya ang pagtutanggalian ating ituloy na. Hindi lahat ng tao nais na yumaman. Mayroon pa rin ang bang mas gusto ang buhay na katamtaman, ngunit ang pagiging matalino. Lahat ng tao gusto yan, kaya nga nagpatayo ng eskwelahan ang mga mayayaman. Hindi ka kayang patalinuhin ng yaman, tandaan mo. Ngunit huwag mong kalimutan na kaya kang pagyamanin ng talino. Ang kayamanan ay nawawala sa kahit anong aspeto, ngunit ang talino'y mananatili hanggang mamatay ang isang tao. Ang ganyang pagkakataon, gagana lang sa magagaan na sitwasyon. Paano pag ang sakit ay malala? Sino ang gagawa ng operasyon? Pera at kayamanan, mas mahalaga sa mundong ito. Magpakapraktikal tayo, huwag kang hipokrita. Sandali muna, ako'y sa labanan ay papagitna. Ang sagutan ng dalawa ay tila'y nagiging mainit na. Magpalamig muna ng ulo ang payo ko sa inyong dalawa. Ako munang lakandiwa ang magsasalita. Sa pagharap na ito'y tunay ako'y nabibigla. Aking naunawaan ang panig ng dalawa. Sa paghihidwaang ito ako'y nangangamba, pagkat ang paghatol ng mananalo sa isip ko ay wala pa. Ang aking hiling sa dalawang manunula, sana ang hinaon nyo'y huwag mawala.
Muli ay tumindig at kayo'y pumagitna. Hidwaang natigil, ipagpatuloy nyo na. Mas mahalaga ang pagiging matalino sa dayuhang mananako. Nakaldaya ang mga Pilipino dahil sa utak ng isang pantas at matalino si Gato si Rizal na nagmulat ng tamatan. Mas mahalaga ang pagiging mayaman kahit ubod ng galing o nono ng katilinuhan. Yagit ka pa rin sa paningin ng sanlibutan kapagkat ang taginti ng salapi ang musika sa sambayanan. Mas mahalaga ang katalinuhan at marami ang nakakaalam. Daig ng matalinong tao ang mayamang walang alam. Mayamang puro kamangmangan, madaling manloko ng iba, ngunit di mo kaya lokohin, matalinong may pinag-aralan. Kapag ang kayamanan sumobra, marami ang namamangha. Pampatatag ng lipunan, masagana ang bansa. Ngunit pag ang katilinuhan ang siyang sumobra, yumayabang ang tao, napabaliw pa yung Mas iba. mahalaga ang talino pagkat ito hindi nabibili. Ito hindi matutumbasan na anumang salapi. Pera ang nagpapatakbo sa mundong ito. Walang kwenta kung ito rin ang walang perang tao. Ang pagkakaroon ng halaga ng isang tao hindi nasusukat sa pera anumang hawak nito. Ang pagkain, damit, bahay at iba pa, hindi mabibili ng talino at puro salita. Ang mayamang mangmang walang kwenta sa lipunan. Mas walang halaga ang pulubing matalino sa bansa. Akin na pong pahintuin ng dalawang maghihigwa. Ako yung ng lakandiwa ang muling magsasalita. Ang aking hiling sa dalawang manunula, kayo'y magkamay na at hatol ko'y ito na. Mahirap magpasya ay aking gagawin. Ano man ang resulta ay parehas kayong magaling. Walang nagpatalo hanggang sa huli. Kayong dalawa ay binabati kong muli. Sa panig ng talino, kanyang ipinaunawa kahit mahirap ka, ngunit sa talino'y ay sagana. Daig mo ang mayaman na maraming pera. Pagkat ang talino'y siya'y nagpamanang hindi mananakaw ng iba. Habang sa panig ng yaman, kanyang ipinabatid na ang pera ay mas malaga at mas dapat itangkilik. Pagkat matalinong walang pera, wala ring silbi. Sa lipunan ay mas kailangan ng kayamanang na ipambibili. Kung ang talino ay magamit sa tamang paraan, tiyak na mapapakinabangan ito ng lipunan. Ngunit kailangan din ng perang pampuhunan upang ang ating bansa ay di maghirap ng tuluyan. Ang yaman at talino, pag pinagsama ay perpekto. Kaya ang aking hatol ngayon, pakinggan nyo't pagkat matalinong mayaman ang siyang hanap ko. Idinideklara kong parehas kayong panalo. Bigyan sila ng isang palakpakan masigamo. Bakit bang buhay ganito? Lagi na lang ito nakikita ko araw-araw. Parang kabisado ko na ang buhat sulit ng kwartong ito. Nakakabagot na nakakaita. Lagi na lang ako mag-isa. Yung tipong ikaw na lang yung nakakainindi sa sarili mo. Parang nakakapagod na rito. Ano kayang pakiramdam na nasa kabilang buhay? Gusto ko na may makakausap. Sana ba kasi sila? Tonya? Tonya? Alam mo, kanina ka pa dyan. Di naman masyado. Uy, ano yung ginagawa mo? Eto, bumukmok. Wala lang. Ito lang ginagawa ko. Kanina pa kasi ako nababagot kakahintay sa inyo. Hindi ka lang ba lumalabas? Hindi. Alam mo na, ipapag si mama. Sa bagay, kaya kami na nga lang dumadalaw sa'yo. Buti mo mapag siyang dalawin ka, no? Teka, bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan yung iba? Sus, parating na yun. Uy, ayun na pala sila. Pasensya, natagalan kami. Eto kasi si Letlet, ang kupad-kupad kumilos. Wow ha, ako pa talaga. Siya, tama na yan. Pwede na pag-isipan yung bisitahin ako rito. Nakakatampo kayo ha. Saan na kayong dumalaw? Pinagbabawalan kasi kami. Alam mo na, baka makaabala kami sa inyo. Hindi ha. Mas gusto ko ngayon nandito kayo para may kausap naman ako minsan. Kamusta na pala kayo? Eto, okay lang. Pero busy sa ACADS. Di na nga nakakatuwa yung isang instructor namin. Parang araw-araw na lang may requirements na kailangan isubmit. Ay, talaga ba, babe? Parang pumapasok no? Parati kang absent. Hindi, no?
Maiba tayo. Di ba malapit na yung kaarawan, Luna? Ang plan natin? Heartbroken pa naman yun, kaya hindi sumama. Hala, totoo? Oo nga, sa ulo din kasing lalaking yun, pinagsabay pa naman kami. Akala mo naman, ang gwapo. Ayun, nagtampo tuloy si Luna. So, ano na ngayon yan? Surprise kaya natin. Sa alin? Sa birthday nga. Tama. Surprise natin sa birthday nga. Yan na naman tayo sa plano ha. Baka di na naman matuloy yan. Marco, anak? Po? Kamusta ka? Ayos lang ma. Pwede mo ba kami kuha ng merienda? Gutom na po kami. Sige anak. Pagaling ka palang gumuhit? Hindi no, nagkataon lang siguro. Ang ganda. Chino, kanina yung kinakain mo. Wala na, ubus na. Ang takaw ha. Marco, po, ito na ang pagkain mo. Ma, kahit isa lang yan. Nasaan yung para sa mga kaibigan ko? Ha? Kaibigan? Siya nga pala. Ito nga pala yung reseta ng gamot mo. Ang sabi ng doktor, isang beses lang kung inumin sa isang araw, ha? Okay po, ma. Siya nga pala, anak. Sino nga mga pangalan ng mga kaibigan mo? Ma naman, hindi pa rin sila nakikilala. Si Chino, si Tonya, si Letlet. Parati ko nga silang kinikwento sa'yo. At lagi nga silang nandito eh. Yun pala. Teka lang. Iinom muna ako ng gamot. Teka. Iinumin mo yan? Wag. Bawal sa'yo yan. Huwag mong inumin yan. Marco, makinig ka sa amin. Kami yung mga kaibigan mo. Sige anak, inumin mo yan. Huwag mong inumin yan. Marco, huwag mong inumin yan. Tonya? Gino? Letlet? Saan na kayo? Gamot! Reseta! Ilusyon! Baliw na ba ako? Gusto mo ng gulo? Gusto mo ng gulo? Empty words, Monica. Pwede ba? Hindi ako nakikipag-indakan sa'yo. Kaya kung pwede lang, bumalik ka na sa boring mong bahay. Teka nga, baka nakakalimutan mo. Boring ka. Kaya si Adrian naghanap ng excitement sa iba. Teka nga, bakit ka pa nandito? Hindi mo pa rin ba matanggap na naging akin si Adrian? Akin siya! Akin si Adrian! Akin siya! Wala sa'yo, Nicole! Akin lang ang asawa ko! Ha? Wow, empty words, Monica. Pwede ba? Hindi ako nakikipag-indakan sa'yo, kaya bumalik ka na lang sa boring ng bahay. Baka hindi mo alam, boring ka, kaya si Adrian naghanap ng excitement sa iba. Teka nga, bakit ka ba nandito? Hindi mo pa rin ba natanggap na naging akin si Adrian? Akin siya! Akin